Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Ping Lacson at si DOJ Secretary Remulla, no? Kay Senator Lacson po, sabi niya, hindi pa po lusot si Senators Jinggoy and Joel respectively. Tungkol po dito sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa maanumalyang flood control scam na ito. Okay, yung tungkol po sa budget insertion. Ganun din po ang butihing sekretarya ng Department of Justice may nais pa pong gawin, no, para po sa hinihiling nitong si Marcoleta na gawing state witness or ipasok sa witness protection program ang mag-asawang Diskaya, no? Pero sabi po ng yung hindi pinalanganan na DOJ official, hindi po si Sec Remulla, na nagsasabing suntok sa buwan ang gagawing state witness para sa Diskaya. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, kaibigan, ito pong sinabi ni Senator Ping Lacson dito po sa balita ng GMA News. Lacson says Jinggoy Estrada, Joel Villanueva not cleared yet of budget insertion row. So sa madaling siste, hindi porket umaten kayo nung last Senate Blue hearing sa sa fiasco, sa kalokohan dyan sa flood control ng DPWH, nakapagtanong kayo, nakapag-explain kayo, lusot na kayo dito sa mga nadadawit kayo. No, yung kay Joel Villanueva, may nabago pong numero 600 million pesos. Kay Jinggoy naman 355 million pesos, no? Sabi ni Lacson, hindi pa kayo lusot. Okay? Ito po, i-quote na lang natin. By any measure, Senators Villanueva and Estrada have not been cleared, at least on the issue of budget insertion involving infrastructure projects in Bulacan worth 600 million and 355 million respectively, as alleged by Engineer Bryce Hernandez. O ayan po So, malabo pa po to. Baka maimbestigahan pa itong dalawa na ito ng Senate, hindi ng Senate, ng Independent Commission, no? Malamang dapat talagang magpaliwanag sila dito no? Itong dalawa naman daw mga kababayan, willing naman silang mag-sign ng kanilang mga bank waiver. No? Maganda yan, magandang gesture sa dalawang senator na talagang gusto nilang linisin ang kanilang mga pangalan, pero may resibo may isang witness, no, na talagang tinuturo sila na kumuha sila ng 30% sa 600 at 355 million, pero itong dalawa todo tanggi, no? Magkakaalaman tayo dito. Ang tanong, may credibility ba si Bryce Hernandez? At ano rin yung credibility ng dalawang senator? Yan ang dapat malaman ng mga investigador. Kung may resibong maipapakita itong si Bryce Hernandez, at talagang hindi siya nagwi-waiver sa mga sinasabi niya, ay nako, malalagay sa alanganin itong dalawang senator na ito. Dapat, kung napatunayan na talagang sangkot sila dyan sa mga kickbacks, ano gagawin natin? Mahiya naman kayo, di ba? Sabi ng Pangulo, sabi ni Robin sa kanyang bill, mahiya kayo bill, di ba? Ano na? Pero, I believe itong dalawa na to, they will depend hanggang sa dulo ng mundo. Di ba mga kababayan? Pero sabi ni Lacson, di pa kayo lusot, hindi pa kayo nakiklear. Kasi po, yung 600 million na sinasabi ni Bryce, nakalagay daw po doon sa unprogrammed funds na nasa GAA. So alam nyo na ibig sabihin ng unprogrammed funds na yan, no? Parang ayan po yung emergency money na kung saan kung
wala nang makuwang pondo ang isang departamento, no? O kaya ang gobyerno makikipagpulong sa DBM at sa Kongreso, kasi ang Kongreso ang lamang ang pwedeng mag-transfer ng pera, pwedeng gamitin ang program funds, parang savings, parang ganun, no? Meron kayong emergency fund. Nakita po nila Lacson yung 600 million na sinasabi ni Bryce Hernandez. At doon din po pinakita ni Sherwin Gatchalian sa kanyang slides. Hindi siya isang buo na linyang 600 million pesos, kundi mga line items na pare-pareho ang amount. Sabi nga ni Lacson, 7 or 8 line items na tag 75 million isa, totaling to 600 million. Kumbaga, 8 projects o 7 projects, pare-pareho ng amount. Magtataka kayo, 7 o 8 o 9 o 10 na proyekto, pare-pareho ng amount. Di ba? Muang fishy, muang kaduda-duda mga kababayan. Ibig ba sabihin yung project sa Project A, pareho ng Project B? Yung Project C, pareho ng project nung dalawa, yung cost? Imposible naman po yun mga kababayan. Napaka-imposible talagang mangyari, no? Ngayon, yung 355 million naman po na tinutukoy na inano daw ni Jinggoy, insertion niya, natagpuan naman po sa 2025 GAA, yung budget last year. Di po ba? May mga resibo Kaya nga sabi ni Lacson, hindi pa kayo lusot. Kasi may mga resibo. Dapat dito talaga malalimang investigasyon saan napunta yung mga kickback. Ayan. Ang masakit nito mga kababayan, yung 8. Pwede pa mademanda tong mga to, no? Yung graft and corruption, plunder. Kasi 600 million Ang plunder, 50 million lang mga kababayan ang tanong pa ng mga kababayan natin, bakit pina-attend nyo yung dalawa na yan sa hearing na yan? Dapat nag-inhibit sila kasi baka ma-influensyahan nila yung witness o yung resource person na si Bryce Hernandez. Ang paliwanag po ni Senator Lacson, ito po. It is a person's basic right to confront his accuser. In case you did not notice, I did not clear the 2 senators on the issue of budget insertion because the budget books validate Bryce Hernandez allegation based on my own staff research, at least in the case of Senator Estrada. Ayan talagang nag-research. So inaakusahan ni Bryce Hernandez yung dalawa na tama naman daw yung sinasabi na nandun sa budget book. Kaya sabi niya, yung na-accuse, may karapatan siyang harapin yung kanyang accuser. Every person, ordinary or senator, has equal rights. I actually consulted my legal staff before making that decision to allow them. On the other hand, the 2 senators have not been cleared of the budget insertions under 2023 and 2025 GAA. I made that very clear today. Ayan at least malinaw po. Pinaliwanag ni Ping Lacson, hindi tulad nung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Maayos. Pinaliwanag niya. Nagkonsulta pa siya sa mga abogado, sa legal staff niya. Allowed ba yan? Pwede ba yan? So therefore, yung accused has the right to face their or his or her accuser. Tama naman po. Their legal right yun. Karapatan nila yun. Okay? Now, mga kababayan, pasok naman tayo dito sa suntok sa buwan. Yan po yung balita sa politico.com.ph. Suntok sa buwan. DOJ executive, nearly impossible for Discayas to be state witnesses. Bakit ba kasi pinagpipilitan? Ayan, sara natin ng bintana, may maingay po, may nagpupukpok ng hydrant sa tapat ng bahay namin. Okay? So, bakit po kasi pinagpipilitan na gawing state witness ito? Mga Diskaya, ipasok sa Witness Protection Program. Biruin mo, 207 billion ang nakain ninyo sa kaban ng bayan from 2016 to this year. Sabi po ni Senator Ping Lacson. Tapos, you cannot afford for your safety? Ano yan, drama? Ano yan, palabas? Gagamitin nyo na naman ang resources ng bayan, bahay ninyo, bodyguards ninyo, pagkain ninyo, ipro-provide ng gobyerno.
Oh wow. Kaya sabi po ng isang DOJ executive, hindi po si Secretary Remulla ito ha, suntok sa buwan, napakalaking imposible po na simply dropping the names of lawmakers and passing the blame on others will not be enough for controversial contractors Curly and Sara Diskaya to qualify as state witness in the flood control scandal. Ayan po yung sabi ng isang senior official of the DOJ. Mukhang may alam na ako dito pero hindi ko po babanggitin kasi hindi naman po nabanggit dito. Mahirap naman no, na mag-name drop tayo. The justice official who spoke on condition of anonymity, tama po ba? Ayaw magpakilala. Said the Diskaya couple and their lawyers could not dictate the condition of their application to the DOJ Witness Protection Program. Kumbaga sabi dito, hindi porket nag-name drop kayo, hindi porket nagbabanggit kayo ng mga malalaking pangalan tulad nung isang nandun sa Senado, katanggap-tanggap na kayo. Hindi na po ganyan ang kalakaran. Walang takutan dito. Ha? O di ba Marcoleta, walang takutan. The source told the Diskaya who own 9 construction companies that cornered more than 207 billion pesos worth of infra projects since 2016 were the central figures in the intricate web of corruption that siphon of billions of pesos in taxpayers' money allotted to mitigate flooding. Correct. Sila nga ang core dahil sila ang malaki ang kinain sa pizza pie. Kumbaga, yung pizza pie ang nakain nila, 3/4 ang nakuha nila. Yung the rest, 1/4, 1/4 na lang. Pinaghatian pa yung 1/4 o 1/18, 1/8, 1/6, malaki na yung 1/6 eh. 'Di ba? Ganon. Hindi po sila ang least guilty. Sila ang major player dito sa corruption na ito. Quote, as I stands, the request to be governed with witness is nearly impossible at this point. They cannot deny their primary role in this corruption scheme. And they appear to be protecting some personalities. If they are really serious to turn state witness, they should be more forthright. Opo. Yung forthright dapat sabihin nyo kaagad. Magpakatotoo kayo. Ilabas nyo yung katotohanan. Wala yung may pinagtatago kayo. Tulad na lang nung 2022 lang ang nilabas ninyo. Nandun na kayo sa 2016 eh. Nandun na kayo kay Gloria. Di po ba? Bakit 2022 lang? Kasi you want to pin down the Marcos administration. Merong nagko-quote sa inyo. Hindi kayo forthcoming. Ibig sabihin, hindi kayo nagpapakatotoo. May pinagtatakpan kayo, nakakaasar kayo. Ha? Sabi pa nung isang nung DOJ official in spoke of anonymity, even the president will not approve that. Halatang halata mong nagsisinungaling. O di po ba? Tapos hihingi kayo ng tulong? Hindi pwede. Nakakagigil kayo ha, mga kababayan, nakakagigil yan ha. Kaya ito pa ang sabi ni, ito na, sinabi ni DOJ Remulla, sa dulo na lang tayo ha. Justice Secretary Remulla said on Thursday that the DOJ will interview the Diskayas to evaluate their fitness as possible government witnesses. There are some things that we have to know bago natin sila ma-evaluate at ma-consider for the highest form of witness program. People want justice, so if it has to be well thought of move that we gather the evidence properly, and getting a state witness is one of the ways to do it. O ayan, pero ang tanong, credible ba sila? SOJ Remulla? O baka naman napipressure ka na sa iyong kaibigang si Marcoleta? Kayo po mga kababayan, papayag ba kayong pumasok ang mag-asawang ito sa witness protection at gawin silang state witness? Ay ako po hindi pwede. Biruin nyo, bubudulin na naman tayo. Bibigyan sila ng protection, bibigyan sila ng ilalagay sila sa bahay, pakakainin. Gastos yan ng taong bayan na naman. Kinuha na nga nila yung pera ng taong bayan na almost 207 billion. Bilyones kayo yung pinakita nyong mga yaman ninyo sa documentary ninyo. Inspirational daw ang buhay nyo from rags to riches. Nasaan na yung mga yan? Baka naman may mga offshore account pa kayo dyan. O di ba? Naku, Diyos mio mga kababayan, tapos bubudulin tayo, magpapaawa kayo. Naku, mahirap po yun mga kababayan. Mga scammer ba kayong Diskaya? Tatanong lang Mukhang meron kayong meron kayong senyales na mga scammer kayo
Nagtatanong lang ha, nagtatanong lang. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in next videos. Bye-bye. God bless.